Pirmahan mo na yan. Huwag ka nang mag-inarte dahil obligasyon mong saluhin ang utang na ito. Maliban na lang kung gusto mong makita ang asawa mong nakakulong. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Salvacion ay pumunit sa tahimik na silid-dasalan. Isang makapal na dokumento ang marahas na ibinagsak sa mismong harapan ni Teodora na tumama sa gilid ng tuhod niyang nakaluhod sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Wala siyang naramdamang pisikal na sakit mula sa pagkakabagsak ng papel. Mas manhid na ang buong pagkatao niya. Ma! Nanginginig ang boses ni Teodora, nakatingin sa mga numerong nakasulat sa huling pahina ng dokumento. Humihigpit ang dibdib niya sa tuwing babasahin ang halaga. 20 milyong piso? Saan po galing ang utang na ito? Ang sabi ni Marco sa akin, gagamitin niya ang pondo ko para sa expansion ng resort natin sa Palawan. Bakit ako ang pipirma dito? Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na tila isang dumi na dumikit sa mamahalin nitong sapatos. Pondo mo? Pera ng asawa mo yon, Teodora. Ano bang alam mo sa negosyo? Nasa bahay ka lang maghapon, nagkukulong sa kusina na parang isang hamak na katulong, nagkaaberya sa mga investments ng anak ko dahil sa kapabayaan mong suportahan siya. Pero ma, ubos na po ang ipinangalan ng mga magulang ko sa akin. Ibinigay ko na pong lahat kay Marco para tulungan siya nung nalugi ang unang kumpanya niya. Wala na akong mapagkukunan para bayaran ng 20 milyong ito. Suminghap si Teodora, sinusubukang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hinawakan ni Doña Salvacion ang panga ni Teodora at marahas itong iniangat. Ang mga kuko ng matanda, na bagong linis at may pulang kulay, ay halos bumaon sa maputlang balat ng kanyang manugang. Kung kailangan mong isanla ang kaluluwa mo, gawin mo. Karangalan ng mga Montenegro ang nakasalalay dito. Kung sasabog ang isyu ng estafa na ito, buong pamilya natin ang masisira sa society. Binitawan ng matanda ang mukha niya at pinunasan ang kamay nito gamit ang isang panyo na parang nandidiri. Isa pa? Ano ba naman ang 20 milyon kapalit ng pag-ako namin sa isang baog at walang kwentang manugang na katulad mo? Utang na loob mo sa amin na dala-dala mo ang apelidong Montenegro. Ang salitang baog ay parang asidong ibinuhos sa sariwang sugat. Lumunok si Teodora ng isang malaking nakabikig na tinik sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang krusipiho na nakapatong sa altar ng pamilya. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi sa pamilyang ito. Tinalikuran ang sariling mga pangarap, nilayuan ang mga kaibigan, at isinuko ang buong mana niya para itayo ang imperyo ni Marco. At ngayon, sa harap mismo ng Diyos na pinagdadasalan nila, ginagawa siyang panangga sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Nasaan po si Marco? Tanong ni Teodora. Ang boses niya ay pilit pinapatapang, ngunit basag pa rin. Gusto ko siyang makausap. Kung pipirmahan ko ito, gusto kong marinig mula sa mismong asawa ko kung bakit ako ang kailangang sumalo ng mga kapabayaan niya. Huwag mong inaabala ang anak ko. Mabilis na sagot ng biyenan niya. Inaayos ang diamanting kwintas sa leeg nito habang nakatingin sa refleksyon sa salamin ng antigong cabinet. Busy siya sa isang napakahalagang dinner meeting. Ginagawa niya ang lahat para isalba ang pangalan natin at maghanap ng bagong investors, kaya gawin mo ang parte mo. Magsilbi ka naman sa asawa mo kahit papaano. Ang hindi alam ni Teodora, ang tinatawag na dinner meeting, ay isang marangyang pagtitipon sa isang 5-star hotel sa kabilang dulo ng syudad. Walang isinasalbang pangalan si Marco. Sa mga oras na yon, nakataas ang baso ng mamahaling champagne ng kanyang asawa, nakapulupot ang braso sa baywang ni Lucrecia, at buong pagmamalaking ipinapahayag ang kanilang engagement sa mga malalapit na kaibigan. Ipinapakalat ni Marco sa buong circle nila na si Teodora ay isang baliw at magastos na asawa na naging dahilan ng kanyang pagkalugi, at oras na para palayain niya ang sarili mula sa isang toxic na pamilya. Bilisan mo na, Teodora.
Hinihintay na ako sa labas ng driver. Kailangan ko nang ipadala sa mga abogado ang dokumentong ito bago mag-midnight. Naiinip na utos ni Doña Salvacion. Inilapit nito ang isang mamahaling fountain pen sa nanginginig na kamay ni Teodora. Tiningnan ni Teodora ang itim na tinta ng ballpen. Kapag pinirmahan ko po ito, ayusin na ni Marco ang lahat, hindi ba? Babalik na kami sa dati. Mamahalin niya na ulit ako? Umasa pa rin ang isang maliit at kaawa-awang bahagi ng puso niya na nauuhaw sa pagmamahal. Siyempre! Peke at matamis na ngiti ang isinukli ng matanda. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Ikaw ang asawa. Responsibilidad mong magtiis at isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng pamilya. Ganyan ang totoong pagmamahal. Pagkatapos nito, tatanawin ni Marco na isang malaking utang na loob ang ginawa mo. Pinulot ni Teodora ang ballpen. Dahan-dahan niyang inilapit ang gintong dulo nito sa linya na nasa itaas ng nakaprint niyang pangalan, Teodora Valencia Montenegro. Huminga siya ng malalim. Handa na sanang isuko muli ang huling patak ng kanyang dignidad para bilhin ang pagmamahal ng asawa at ang pagtanggap ng pamilyang ito. Ngunit sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng telepono ni Doña Salvacion na nakapatong sa gilid ng mesa ng altar. Ang panginginig ng aparato ay lumikha ng tuloy-tuloy na ugong sa kahoy na umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Abala si Doña Salvacion sa paghahanap ng paboritong pulang lipstick sa loob ng kanyang designer na bag kaya hindi nito napansin ang telepono. Kusang napadako ang mga mata ni Teodora sa maliwanag na screen. Isang mensahe mula kay Marco. Ngunit hindi lang ito simpleng teksto. Isang litrato ang lumabas sa notification. Sa litrato, nakapikit si Marco habang masuyong hinahalikan sa labi si Lucrecia. Sa kamay ng babae ay isang malaking singsing na diamante na kasingkintab ng mga kasinungalingan nila. Sa ibaba ng litrato ay isang mensahe na tila humigop sa lahat ng dugo sa katawan ni Teodora na nagpayelo sa kanyang mga ugat. Ma, the party is a success. Napapirma mo na ba ang tanga sa death papers? I need her to take the fall sa estafa case para makapag-file na ako ng annulment bukas na bukas din. Lucrecia deserves the Montenegro name, hindi ang basurang yon. Huminto sa paggalaw ang ballpen sa kamay ni Teodora. Ang tinta ay kumalat sa papel. Lumikha ng isang maitim at pangit na mantsa sa mismong pangalan niya. Hindi siya umiyak. Ang mga luhang kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata ay biglang natuyo, napalitan ng isang nakakatakot, nakakabiinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Linisan mo ng mabuti iyan. Wala ka na ngang ambag sa bahay na ito? Pati ba naman ang pagiging may bahay ay hindi mo pa magawa ng maayos? Ang matinis na boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina. Nakatayo ito sa hamba ng pinto, nakapamewang, habang suot ang isang mamahaling seda na duster. Walang imik na pinunasan ni Teodora ang basang marmol na counter. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa esponghang hawak niya. Ang mga salita at litrato mula kagabi ay patuloy na sumisira sa kanyang isipan. Ngunit pinilit niyang ibaon ang reaksyon sa ilalim ng kanyang pagiging manhid. Kagabi, nang makita niya ang litrato, nagkunwari siyang nahihilo at nahimatay upang maiwasang mapirmahan ang dokumento. Ngunit alam niyang pansamantala lamang iyon. Naku, Maring Salvacion, hayaan mo na nga yang manugang mo. Stress na stress ka na. Baka tumaas pa ang blood pressure mo. Pumasok sa kusina si Aling Belen, ang kapitbahay nilang kilala sa buong subdivision bilang tagapaghatid ng mga pinakabagong chismis. Tiningnan nito si Teodora mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghuhusga at pandidiri. Sinabi mo pa, Belen, bumuntong hininga si Doña Salvacion na tila pasan ang daigdig. Daladala ko na nga ang krus ko sa araw-araw. Binigyan na nga namin ng bubong, binihisan, tapos ang anak ko pa ang ibabaon sa utang. Kung hindi lang talaga napakabait ng anak kong si Marco, matagal na niyang pinalayas iyan. Walang pakinabang sa negosyo
ni hindi man lang makapagbigay ng apo na magmamana ng apelyido namin. Humigpit ang hawak ni Teodora sa espongga. Bumakat ang puti sa kanyang mga buko dahil sa diin ng pagkakahawak. Ang perang ginagamit ng mga ito, pambili ng mga luho, ang seda na suot ng kanyang biyenan, ang kotseng ipinagmamalaki ni Marco. Lahat iyon ay galing sa pera ng pamilya niya. Alam mo, Teodora, pamamewang ni Aling Belen habang matalim na nakatingin sa kanya. Dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Balita ko sa buong village, ikaw daw ang umubos ng savings ni Marco dahil sa mga luho mo. Akala mo ba porket may minana kang konting lupa dati, pwede ka nang mag-reyna rito? Mabuti nga pinagtitiyagaan ka pa ng asawa mo. Sa panahon ngayon, ang daming babaeng magaganda, edukada at mayayaman na nagkakandara pa kay Marco. Kung ako sa'yo, magsilbi ka ng maayos para hindi ka iwan. Isang mapait na hangin ang dumaan sa lalamunan ni Teodora. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isaboy ang maruming tubig sa mga mukha nitong mapagkunwari. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi pa ito ang tamang oras. Wala pa siyang sapat na lakas at ebidensya para lumaban. Hayaan mo na nga siya dyan, Belen. Sayang lang ang laway natin sa babaeng walang delikadesa. Wika ni Doña Salvacion bago tinalikuran si Teodora at iginiya ang bisita patungo sa sala. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag, doon palang bumagsak ang balikat ni Teodora. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal sa loob ng isang ginintuang hawla na siya mismo ang bumili. Ilang oras ang lumipas, umalis na ang mga bisita at nagkulong na si Doña Salvacion sa kwarto nito. Mag-isang nakaupo si Teodora sa malamig na silyang bakal sa hardin, nakatingin sa kawalan. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na dumapo sa kanyang balikat. "Teo, ayos ka lang ba?" Umangat ang tingin niya at nakita si Isandro, ang kanyang kababata at matalik na kaibigan, ang tanging taong inaakala niyang hindi siya iiwan o huhusgahan. "Isandro," basag ang boses ni Teodora. "Nakita ko si Aling Belen kanina. Panibagong araw, panibagong kasinungalingan na naman ang ikakalat nila tungkol sa akin." Naupo si Isandro sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod, nagpapakita ng labis na pag-aalala. "Narinig ko nga sa labas. Nakakagalit, Teo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan sila sa'yo. Nandito lang ako, okay? Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Ano bang nangyari kagabi? Bakit parang namumutla ka pa rin hanggang ngayon?" Gusto sanang sabihin ni Teodora ang tungkol sa litratong nakita niya. Ang tungkol kay Lucrecia at sa 20 milyong utang na isinisisi sa kanya. Ngunit may pumigil sa kanya. Isang kaba. Isang pakiramdam ng labis na pagkapagod kaya pinili niyang itikom ang kanyang bibig ukol sa mga detalye. "Pagod lang ako, Isandro." Mahinang sagot ni Teodora habang nakatingin sa mga tuyong dahon sa damuhan. "Gusto ko nang sumuko. Pakiramdam ko, unti-unti nila akong pinapatay dito. Gusto ko nang iwan si Marco." Hinawakan ni Isandro ang magkabilang balikat niya at hinarap siya nito. "Hush, Teo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo si Marco. Baka na-stress lang siya sa negosyo kaya hindi niya napapansin ang mga ginagawa ng mami niya sa'yo. At yung matanda, alam mo naman yon, sarado ang utak. Hayaan mo na lang muna. Magiging okay din ang lahat. Konting tiis pa. Maayos din ninyo ni Marco ang marriage ninyo. Gusto mo bang kausapin ko siya para sa'yo?" Pilit nang ngumiti si Teodora. "Salamat, Isandro. Ikaw na lang talaga ang kakampi ko." "Palagi, Teo. Ako pa ba? Hindi kita pababayaan." Malambing na tugon nito. Tumayo si Teodora. "Ipagtitimpla muna kita ng juice sa loob. Sandali lang." Pagkatalikod na pagkatalikod ni Teodora, unti-unting nawala ang maamong nangiti sa labi ni Isandro. Ang kanyang maamong mukha ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nagtipa siya ng isang mensahe at ipinadala yon kay Marco. "Bro, the fool still hasn't suspected anything. Nai-stress lang daw at nagdadrama. Just keep playing the victim card.
She is emotionally exhausted. Mas madali na siyang mamanipula para pumirma mamayang gabi. Make sure my check clears tomorrow. Inilagay ni Isandro ang telepono pabalik sa kanyang bulsa at muling nagsuot ng maskara ng isang nag-aalalang kaibigan. Hinihintay ang pagbabalik ng babaeng patuloy nilang niloloko. Nakakawalang gana. Nagpapakamatay ako sa labas para buhayin ka at isalba ang pamilyang ito. Tapos itong basurang ito ang ihahain mo sa akin? Ang malakas na pagbagsak ng tinidor at kutsilyo sa porselanang plato ay lumikha ng nakakabinging ingay sa buong dining room. Napaatras ng bahagya si Teodora sa hapag nakahain ang mga paboritong pagkain ni Marco, kare-kare na maingat niyang pinalambot ng 3 oras at malutong na lechon kawali na sarili niyang luto. Ngunit sa paningin ng kanyang asawa, isa lamang itong nakakadiring basura. Marco, paborito mo yan. Mahinang sagot ni Teodora na natiling nakatayo sa gilid ng mesa. Buong hapon kong inihanda yan para sa'yo kasi alam kong pagod ka. Padabog na hinila ni Marco ang kanyang necktie at niluwagan ang butones ng kanyang mamahaling polo. Tiningnan niya si Teodora nang may matinding inis at panunumbat. Wala akong oras para sa mga walang kwentang palusot mo, Teodora. I need you to sign the debt papers tonight. At kailangan kong ma-access yung huling trust fund mo. Bukas na bukas din. Kailangan ko ng 5 milyon para sa mga bagong investors. Lumunok si Teodora. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Marco, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo ni Mama? Wala na akong pera. Naibigay ko na lahat ng mana ko sa'yo para sa kumpanya mo. Ang natitira na lang ay yung titulo ng maliit na bahay sa probinsya na iniwan ni Papa bago siya mamatay. Hindi ko pwedeng ibenta yon. Dahas na tumayo si Marco, dahilan upang tumumba ang inuupuan nitong mabigat na silyang kahoy. Lumapit ito kay Teodora. Ang muka ay namumula sa galit at itinuro ang mukha ng asawa. Ibenta mo. Kasalanan mo kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kung hindi ka lang sana naging pabigat. Kung hindi sana ako umutang ng umutang para lang mapanatili ang magarbong lifestyle na gusto mo. Hindi sana ako mababaon sa 20 milyong pisong utang. Tapos ngayon, magmamaramot ka? Halos hindi makapaniwala si Teodora sa mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinakasalan niya. Magarbong lifestyle? Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa malaking salamin sa dingding. Suot niya ang isang lumang bestida na 5 taon na niyang ginagamit. Samantalang si Marco ay nakasuot ng libu-libong pisong halaga ng suit, may mamahaling relo, at laging may bagong sasakyan bawat taon. Ako ba talaga ang magastos, Marco? Tanong ni Teodora. Ang boses niya ay walang halong emosyon, isang patag na tono na hindi inaasahan ng asawa. O baka naman may iba kang pinagkakagastusan na hindi ko alam? Naningkit ang mga mata ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa galit ay naging malamig at mapang-insulto. Lumapit ito at tinapik ng marahas ang pisngi ni Teodora. Huwag mong ibaling sa akin ang incompetence mo bilang asawa. Pasalamat ka nga at hindi kita iniiwan kahit isa kang baog na walang pakinabang. Now, pipirmahan mo ang dokumentong yun mamaya at ibebenta mo ang bahay sa probinsya. Kapag hindi mo ginawa yon, ipapapack up ko ang mga gamit mo at ipapatapon kita sa kalsada. Let's see who will take you in. Tinalikuran siya ni Marco at padabog na naglakad paakyat ng hagdan papunta sa kwarto nila. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Teodora. Dati, sa ganitong mga pagkakataon, nakaluhod na siya at umiiyak. Nagmamakaawa ng kapatawaran. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa nakatalikod na bulto ng asawa, naramdaman niya ang pagkamatay ng natitirang emosyon sa kanyang puso. Parang naging bato ang kanyang dibdib. 1 oras ang lumipas. Nang marinig niyang nakabukas na ang shower sa itaas, tahimik na iniligpit ni Teodora ang hapagkainan. Itinapon niya ang mga pagkaing pinaghirapan niya sa basurahan. Pagkatapos,
Nagtungo siya sa laundry room para ihanda ang mga damit na isusuot ni Marco kinabukasan at ipaghiwalay ang suit na kailangang dalhin sa dry cleaner. Sanay na siyang kinakapkapan ang mga bulsa ni Marco bago maglaba. Minsan may mga barya, minsan ay mga resibo ng kape. Ngunit nang ilubog niya ang kanyang kamay sa panloob na bulsa ng itim na suit na suot ni Marco kagabi, sa tinatawag nitong dinner meeting, may nakapa siyang isang nakatuping piraso ng papel. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuklat. Isa itong resibo mula sa isang kilalang high-end jewelry store. Ang nakasulat, Solitaire Diamond Ring, 1.5 carats, halaga, 1,000,000 piso. Mode of payment, credit card. Ang credit card na nakapangalan kay Marco, ngunit konektado sa personal na bank account ni Theodora na unti-unti nang nauubos. Humigpit ang hawak niya sa resibo hanggang sa magusot ito. Ang sing-sing na nakita niya sa kamay ni Lucrecia mula sa litrato sa telepono ng biyenan niya, binili iyon gamit ang sarili niyang pera. Ngunit hindi pa doon natapos. May isa pang bagay na naiwan sa kailaliman ng bulsa, isang makinis at madulas na papel. Kinuha ito ni Theodora. Nang ilapat niya ito sa ilalim ng maliwanag na fluorescent lamp ng laundry room, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isa itong black and white na litrato, isang ultrasound. Sa ibabang bahagi ng glossy paper, may nakaimprentang maliliit na letra. Patient, Lucrecia Villamor. Gestational age, 8 weeks. Father, Marco Montenegro. Nakatingin lang si Theodora sa maliit na hugis sa litrato. Wala pa ring luhang lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Wala ng pamilyang isasalba. Wala ng pagmamahal na ipaglalaban. Ang tanging natitira na lang ay ang paniningil. Dagdagan mo ng 200,000 ang komisyon ko, Marco. Hindi madaling paamuin ang baliw mong asawa para pirmahan ang 20 milyong utang mo na yan. Ang mga salitang iyon ay direktang tumagos sa manipis na awang ng pinto, patungo sa pribadong opisina ni Isandro. Nakatayo si Theodora sa labas. Yakap-yakap ang isang lalagyan ng paboritong baked macaroni ng kanyang kaibigan. Pumunta siya rito upang humanap ng karamay at hingin ang tulong nito pagkatapos ng malagim na gabi ng pagtuklas sa resibo ng diamanteng sing-sing at sa ultrasound ni Lucrecia. Ngunit ang hinanap niyang kanlungan ay isa pa palang patibong na naghihintay na sumagpang sa kanya. Oo, bro, relax ka lang. Patuloy ni Isandro. Rinig na rinig ang malakas at mayabang na halakak nito mula sa loob. Uto-uto yun. Konting himas ko lang sa likod at paawa effect, ibubuhos na niya lahat ng sikreto at plano niya sa akin. Ang sabi niya sa akin kanina, gusto na raw niyang sumuko. The perfect timing, bro. I-gaslight mo lang ng konti pa. Ipamukha mo na siya ang walang kwenta na siya ang pabigat at lalo na ipamukha mo na siya ang baog. Sa sobrang baba ng self-esteem niyan ngayon, paniguradong pipirma yan mamayang gabi para lang mapatunayan na may silbi pa siya sa pamilya ninyo. Ang lalagyan sa kamay ni Theodora ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang hininga niya ay nag-umpisang maging putol-putol, ngunit pinilit niyang kagati ng ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo upang hindi makalikha ng anumang ingay. Yung bahay sa probinsya na minana niya? Rinig ni Theodora ang pag-ikot ng swivel chair ni Isandro. Ako nang bahalang kumumbinsi sa kanya na ibenta yon. Sasabihin ko na para yon sa ikabubuti ng marriage ninyo at para mabawasan ang stress mo. Tapos, hati tayo sa proceeds, ha? Kailangan kong bayaran ang down payment sa bagong sasakyan ko. And hey, congratulations nga pala sa inyo ni Lucrecia. Nakita ko yung kopya ng ultrasound sa group chat ninyo. Siguraduhin mo lang na hindi makikita ng tangang asawa mo yon, kundi baka maglupas sa yon sayak at makansela pa ang annulment plans ninyo. Muling humalakhak si Isandro.
Isang tunog na dati ay nagbibigay ng matinding ginhawa kay Theodora, ngayon ay parang asido na sumisira sa kanyang pandinig. Ito ang kaibigang iniyakan niya. Ito ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pinakamalalim na takot at kahinaan sa loob ng 10 taon. Naalala niya ang mga gabing pinapayuhan siya nitong magtiis na intindihin si Marco na maging mabuting asawa at huwag magdamot sa pera. Naalala niya ang mga panahong hinahawakan nito ang kamay niya, sinasabing magiging ayos din ang lahat. Lahat ng yun ay isang napaka-perpektong ilusyon. Isang kalkuladong script para panatilihin siyang bulag, mahina, at nakatali sa pamilya Montenegro habang palihim nilang pinagkakakitaan ang bawat patak ng kanyang paghihirap. Ngunit hindi bumagsak ang luha ni Theodora. Walang hikbi, walang paghagulgol. Sa halip, naramdaman niya ang isang nakakapasong init na gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Sinusunog ang lahat ng natitirang kahinaan at pag-asa sa kanyang sistema. Ang puso niyang sugatan ay tuluyan ng naging yelo. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa tiwala at pagkakaibigan. Ang huling haligi ng kanyang pagiging pasensyosa ay gumuho na. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Wika ni Isandro mula sa kabilang linya. Pupuntahan ko pa yung tanga sa bahay ninyo para i-comfort. Kailangan kong siguraduhin na mapapirma ko siya sa papeles bago mag-midnight. Ciao. Dahan-dahang umatras si Theodora. Inilapag niya ang dalang lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa pasilyo ng buong ingat. Walang tunog. Walang panginginig. Ang kanyang paggalaw ay kasing tahimik ng isang anino. Kasabay ng pagbaba ng telepono, bumukas ng maluwag ang pinto ng opisina. Napatigil si Isandro nang makita si Theodora na nakatayo ng ilang hakbang mula sa kanya. Sa isang iglap, ang mukha nitong mapang-asar at mukhang pera ay napalitan ng maamong maskara na laging ginagamit nito. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkukunwari ng matinding pag-aalala. Theo, nandito ka pala, bungad ni Isandro. Ang boses nito ay pilit na nilambingan. Lumapit ito ng ilang hakbang na nakabukas ang magkabilang braso, handang mag-alok ng isang mainit at nakakalasong yakap. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Kanina ka pa ba dyan? Mukhang pagod ka na naman. Halika, maupo ka muna sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Gusto mo bang pag-usapan natin kung ano na namang ginawa sa'yo ni Marco at ng mami niya? Sa halip na salubungin ang yakap at umiyak tulad ng inaasahan nito, umurong ng isang hakbang si Theodora. Tiningnan niya ng diretso si Isandro. Walang anumang emosyon ang kanyang mukha, kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging naghahanap ng pag-asa at kalinga, ngayon ay kasing lamig at kasing talim ng isang nakahandang patalim. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harapan niya. Sinusuri ang bawat linya ng peking ngiti nito na tila ba nakatingin siya sa isang naaagnas na bangkay. Hindi na kailangan, Isandro. Malamig at mabagal na sagot ni Theodora. Ang boses niya ay walang kahit anong bakas ng panginginig. Isang kalmadong tono na biglang nagpatayo sa mga balahibo sa batok ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Bilisan mo ang pag-aayos ng mga kanapes at ilabas mo na ang wine. At siguraduhin mong hindi ka lalabas ng kusina na mukhang basahan. Nakakahiya sa mga VIP guests ng anak ko. Ang matalim na utos ni Doña Salvacion ay sumabay sa malakas na halakhakan at tugtugin mula sa malawak na sala. Walang emosyong inayos ni Theodora ang mga mamahaling keso at cold cuts sa isang pilak na tray. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang isang makina. Mabilis, sanay, ngunit walang buhay. Suot niya ang isang kupasing apron sa ibabaw ng kanyang simpleng pambahay. Isang araw na ang lumipas, mula nang matuklasan niya ang ultrasound, ang singsing
at ang kataksilan ni Isandro. Sa loob ng 24 na oras na yon, tila namatay ang lahat ng ugat na nagdudugtong sa kanyang puso at sa mundong ginagalawan niya. Ang Teodora na laging umiiyak, laging nagpaparaya, at laging natatakot na maiwan ay tuluyan ng nilamon ng isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Hoy Teodora, ano ba? Narinig mo ba ang sinabi ko? Pumasok si Doña Salvacion sa kusina. Nanlilisik ang mga mata. Nandyan na ang pinakaimportanteng bisita ni Marco. Umayos ka at ilabas mo na ang champagne. Huwag mong ipapahiya ang pamilya natin ngayong gabi. Binuhat ni Teodora ang mabigat na tray at sumunod sa kanyang biyenan palabas ng kusina. Pagkabukas ng pinto patungo sa sala, sinalubong siya ng liwanag ng mga chandelier at ng ingay ng mga nagiinuman. Ang mga kaibigan ni Marco, ang mga kapitbahay na pinangungunahan ni Aling Belen, at ang mga negosyanteng pinagkakautangan ng kanyang asawa ay naroon. Ngunit ang mga mata ni Teodora ay napako sa gitna ng silid. Nakatayo roon si Marco. May hawak na baso ng alak at buong pagmamalaking nakangiti. At sa tabi nito, nakapulupot sa braso ng kanyang asawa ay si Lucrecia. Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pagpintig sa kanyang sentido. Hindi dahil sa presensya ng kabit ng asawa niya, kundi dahil sa suot nito. Si Lucrecia ay nakasuot ng isang fitted na emerald green silk dress. Ang mismong damit na binili ni Teodora 5 taon na ang nakararaan para sa kanilang anniversary. Isang damit na pinilit ipatago ni Marco sa kailaliman ng kabinet dahil masyado raw itong agaw pansin at hindi nababagay sa isang disenteng may bahay. At ngayon, ang damit na binili mula sa sariling pera ni Teodora ay nakabalot sa katawan ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Wow, Marco, ang ganda naman ng bahay ninyo. Napaka-elegant. Malamig na wika ni Lucrecia na pilit pinalalakas ang boses upang marinig ng lahat. Anything for you, my dear. Business partner? Nakangiting tugon ni Marco, nagpapalitan ng makahulugang tingin sa babae na nagpasigla sa mga bulungan sa paligid. Lumingon si Marco at nakita si Teodora na nakatayo sa gilid. Nawala ang nangiti sa mga labi nito at napalitan ng inis. Ano pang hinihintay mo riyan, Teodora? Iserve mo na ang wine. Kanina pa nauuhaw ang mga guests. Dahan-dahang naglakad si Teodora palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit anong galit o sakit. Isang blankong canvas na nagtatago ng isang sumisiklab na impyerno. Paglapit niya, kinuha ni Lucrecia ang isang crystal glass mula sa tray. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Teodora. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babi. Isang ngiting nag-aangkin ng tagumpay. Salamat! Mahinang bulong ni Lucrecia. Ang ganda pala talaga ng bahay na ito. At ang ganda rin ng damit na binigay sa akin ni Marco. Bagay na bagay sa akin, hindi ba? Hindi sumagot si Teodora. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Dahil hindi nakita ang reaksyong inaasahan, lalong lumapad ang nangiti ni Lucrecia. Sa isang mabilis at sadyang galaw, ibinaling nito ang kanyang kamay. Tumapon ang malamig at pulang alak mula sa baso. Direktang bumuhos sa dibdib at apron ni Teodora na nag-iwan ng isang malaking mantsa na tila sariwang dugo. Napasigaw ang ilang mga bisita. Tumigil ang musika. Oh my God, I'm so sorry. Matinis at pekeng pag-iinarte ni Lucrecia nagtatago sa likod ni Marco. Ang clumsy ko naman. Dumikit kasi sa akin yung tray, nagulat ako. Sa halip na alamin kung ayos lang ang asawa niya, galit na hinarap ni Marco si Teodora. What the hell is wrong with you, Teodora? Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco sa buong sala. Tumingin ka nga sa ginagawa mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Muntik mo nang madumihan ang damit ni Lucrecia. Nakakahiya ka talaga. Kumuha ka ng pamunas at linisin mo ang kalat na ito ngayon din. At humingi ka ng tawad sa kanya. Ang mga bisita ay nakatingin, nagbubulungan. Si Aling Belen ay nakangisi habang nagtatakip ng bibig. Si Doña Salvacion ay nakataas ang kilay, hinihintay ang pamilyar na pagluhod at pagmamakaawa ng kanyang manugang.
Ibinaba ni Teodora ang tray sa malapit na mesa. Kinuha niya ang malinis na puting tuwalya mula sa bulsa ng kanyang apron. Tiningnan niya si Marco. Tiningnan niya si Lucrecia. Tiningnan niya ang mga mapanghusgang muka sa paligid. Dati, kikilos siya ng mabilis, pupunasan ng sahig, yuyuko, at paulit-ulit na hihingi ng tawad hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Ngunit ngayon, tinitigan lamang niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na nakalutang sa mga inumin ng mga bisita. Walang luha, walang takot. Tiningnan niya ang puting tuwalya sa kanyang kamay. Sa halip na lumuhod at maglinis, dahan-dahang ibinuka ni Teodora ang kanyang mga daliri. Hinayaan niyang bumagsak ang pamunas sa sahig na unti-unting nilamon ng pulang mantsa ng alak. 20 milyong piso para sa VIP Baccarat Room, Mr. Montenegro. Kapag hindi ninyo nasettle ang utang ninyo sa kasino, bago magkatapusan, mapipilitan kaming kumilos. Ang boses ng isang lalaki mula sa nakatagong audio file sa laptop ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nakaupo si Teodora sa harap ng umiilaw na screen sa loob ng pribadong opisina ng asawa niya. Ang liwanag ng monitor ay nagpapalinaw sa kanyang walang emosyong mukha. Nakatitig siya sa mga bank statements at palitan ng email na palihim niyang nabuksan habang mahimbing na natutulog si Marco sa kanilang kwarto. Walang naluging negosyo, walang bumagsak na investment. Ang 20 milyong pisong utang na pilit ipinapapasan sa kanya ni Doña Salvacion ay natalo lahat sa sugal. Kinuha ni Teodora ang makapal na dokumento ng pag-ako ng utang mula sa gilid ng mesa. Ito ang papel na muntik na niyang pirmahan kagabi. Ito ang kadenang muntik nang sumakal sa kanya ng tuluyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang dulo ng papel. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na makapal na papel ay tila napakatamis na musika sa kanyang pandinig. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at walang awang itinapon sa basurahan. Mula sa loob ng kanyang bag, kinuha niya ang isang nakatagong brown envelope. Sa loob nito ay isang petition for annulment na matagal na niyang inihanda ngunit palagi niyang itinatago dahil sa takot at maling pag-asa. Kinuha niya ang kanyang paboritong fountain pen. Idiniin niya ang tinta sa ibabaw ng papel at sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 10 taon, formal niyang pinirmahan ang kanyang paglaya. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. 3 ring bago ito sinagot. Hello, Miss Teodora. Napatawag po kayo ng napakaaga. Nag-aalangang sagot ni Mr. Villanueva, ang senior manager ng bangko na humahawak sa yaman ng pamilya Valencia. Mr. Villanueva, malamig na bati ni Teodora. Gusto kong ipablock ang lahat ng 15 supplementary credit cards na nakapangalan kay Marco Montenegro. Ngayon din. Pipo, lahat po Miss Teodora, pati po ang platinum card na ginagamit niya para sa company expenses at travel. Gulat na tanong ng manager mula sa kabilang linya. Lahat. Wala kang ititirang kahit isang sentimo. At i-freeze mo na rin ang joint account namin. Ilipat mo ang lahat ng liquid assets pabalik sa personal trust fund ko. Utos niya, ang boses ay kasing talim ng yelo. Pero Miss Teodora, baka magalit po si Mr. Montenegro. May nakaschedule po siyang malaking transaction mamayang hapon para sa isang event. Baka sugurin niya kami rito sa bangko kapag nalaman niyang declined ang mga cards niya. Pera ko ang nasa bangko mo, Mr. Villanueva, hindi kanya. Mariing sagot ni Teodora. Pinipigilan ang anumang emosyon na sumingaw sa kanyang tono. Kapag nagreklamo siya, sabihin mo sa kanya na tumawag siya sa akin. Gawin mo ang inuutos ko kung ayaw mong ilipat ko sa ibang bangko ang buong yaman ng pamilya ko. Mama, susunod po, Miss Teodora. Ipaprocess ko po agad ngayon din, bago pa mag-open ang banking hours. Ibinaba ni Teodora ang telepono. Sumandal siya sa inuupuang civil chair at tumingin sa bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Maya-maya lang, magigising si Marco para maghanda patungo sa engranding engagement party nito kasama si Lucrecia,
Isang party na pinondohan gamit ang credit card na katatapos lang niyang ipablock. Ngumiti si Theodora. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lason at pangako ng paniningil. Tingnan natin kung gaano kakamahal ng kabit mo kapag nalaman niyang isa ka na lang patay na aso na walang makain. I-charge mo lahat sa platinum card ko at isama mo na rin ang pinakamahal niyong bote ng champagne para sa lahat ng bisita namin ngayong gabi. Keep the change. Barya lang yan. Ang mayabang na boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong VIP banquet hall ng 5-star hotel. Nakapulupot ang braso ni Lucrecia sa kanyang leeg, nakangiti ng pagkatamis-tamis, habang ipinagmamalaki ang malaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Sa paligid nila ay ang mga piling miyembro ng alta sosyedad, mga negosyante, politiko, at mga socialite na imbitado upang saksihan ang kanilang engrandeng engagement party. Yumuko ang waiter at kinuha ang itim na credit card. Right away, Mr. Montenegro? Nakangising lumingon si Marco sa kanyang mga bisita. Drink up, everyone. Huwag kayong mahiya. Ngayong malapit na akong makalaya sa pabigat kong asawa, mas lalo pang lalago ang mga negosyo ko. This night is all on me. Nagpalakpakan ng mga tao, nagtataas ng mga baso, ngunit wala pang 5 minuto, bumalik ang waiter. Nakayuko ito at baka sangkaba sa mukha. Excuse me, sir. Mahinang bulong ng waiter. Inilalapit ang mukha kay Marco upang hindi masyadong marinig ng iba. Decline po ang card ninyo. Baka po may iba kayong card na pwedeng gamitin? Nawala ang ngiti ni Marco. Ano? Imposible. Baka sira ang makina ninyo. Subukan mo itong isa. Padabog niyang inilabas ang isang gold card at iniabot sa waiter. Ilang sandali pa, bumalik muli ang waiter. Mas namumutla ngayon. Sir, decline din po. Error code 05. Ibig sabihin po, blocked ang account o kaya ay tinawag ng owner para ipa-freeze. Lumaki ang mga mata ni Marco. Are you calling me a liar? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Marco Montenegro. Akin na yang terminal ninyo. Hinablot ni Marco ang wireless terminal mula sa waiter at siya na mismo ang nag-swipe ng pangatlo niyang card. Pilit niyang ipinapasok ang impormasyon, ngunit patuloy na lumalabas ang mensaheng nabigo ang transaksyon. Nag-swipe siya ng pang-4, nabigo ulit. Pang-5, nakablock na ang card. Unti-unting humupa ang musika at tawanan sa bulwagan. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga ngayon ay napalitan ng pagdududa at pang-uuyam. Marco, anong nangyayari? Pabulong ngunit naiinis na tanong ni Lucrecia. Pilit na pinapanatili ang nangiti sa mga bisita. Nakakahiya. Lahat sila nakatingin sa atin. Bayaran mo na kasi. Shut up, Lucrecia. Gumagana ang mga ito kaninang umaga. Asik ni Marco. Namumula na ang mukha sa matinding kahihiyan. Hinarap niya ang manager ng hotel na lumapit na rin. Magbabayad ako bukas. I-bill ninyo na lang sa opisina ko. I'm sorry, Mr. Montenegro. Malamig na sagot ng manager. Policy po ng hotel na isettle ang lahat ng events na nagkakahalaga ng higit sa $250,000 bago matapos ang gabi. Kung wala po kayong pambayad, mapipilitan kaming tumawag ng security at i-hold ang mga sasakyan ninyo. Nagsimula na ang mga bulungan sa paligid. Akala ko ba milyonaryo yan? Wala palang pambayad. Sus, hindi ba pera naman ng asawa niya ang ginagamit niya? Baka natauhan na si Theodora at pinutulan na siya ng sustento. Naku, kawawa naman itong si Lucrecia. Akala nakabingwit ng ginto, patay gutom pala ang napunta sa kanya. Ang bawat bulong ay parang mga sampal na dumadapo sa mukha ni Marco. Wala siyang nagawa kundi ang mag-iwan ng paborito niyang mamahaling relo at kunin ang susi ng kotse ni Lucrecia para lang makatakas sa sitwasyon. Iniiwan ang kanyang kasintahan na umiiyak sa sobrang kahihiyan sa gitna ng bulwagan. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng syudad, nakaupo si Theodora sa malambot na sofa sa madilim nilang sala. Ang tanging ilaw lamang ay nagmumula
sa maliit na lampara sa gilid at sa screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesang babasagin. Dinampot niya ang kanyang tasa ng tsaa at humigop ng marahan. Ang init nito ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang lalamunan. Sa ibabaw ng mesa, sunod-sunod na umiilaw ang screen ng kanyang telepono. Binabasa ng kanyang mga mata ang bawat mensaheng pumapasok. Mga transaksyong nagkakahalaga ng daan-daang libo na lahat ay tinanggihan ng bangko. Mga card na pinilit gamitin ngunit tuluyan nang na-block. Isang maliit at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora. Pinagmamasdan niya ang mga mensahe na tila ba isa itong magandang pelikula. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay at umubos sa kanyang pagkatao ay kasalukuyang nakaluhod sa kahihiyan at ito pa lang ang simula. Biglang binasag ng isang nakakabinging ingay ang katahimikan ng gabi. Mula sa labas, narinig niya ang pag-arangkada at malakas na pagpreno ng isang sasakyan na halos magasgas ang mga gulong sa semento. Kasunod nito ay ang mabibigat at galit na mga yabag. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay ng buong lakas na sipain at bumukas ang pinto ng sala. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, namumula tulad ng isang halimaw na handang pumatay. Anong ginawa mo sa mga accounts ko, Teodora? Hayop ka! Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasabay ng marahas na pagbalibag niya ng kanyang cellphone sa pader. Ang pagkakabasag ng screen ay lumikha ng isang matalim na tunog, ngunit hindi man lang kumurap si Teodora. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid. Hawak pa rin ang kanyang tasa ng tsaa, tila isang reyna na pinapanood ang isang nagwawalang alipin. Bakit, Marco? Akala ko ba malago ang mga negosyo mo? Malamig na sagot ni Teodora. Kung totoo ang mga ipinagyayabang mo, hindi mo kailangang umasa sa mga cards na nakakabit sa bank account ko. Bakit ka nagagalit? Dahil ba hindi mo na mababayaran ang singsing na ibinigay mo sa kabit mo? Lalong namula ang mukha ni Marco sa matinding galit. Humakbang siya palapit at marahas na hinablot ang tasa mula sa kamay ni Teodora, dahilan upang matapon ang mainit na tsaa sa kandungan ng kanyang asawa. Wala kang pakialam kung saan ko ginagamit ang pera. Obligasyon mo bilang asawa na suportahan ako. Dinuro niya si Teodora. Ang laway niya ay tumatalsik sa mukha nito. Buksan mo ang mga accounts na yan ngayon din. Kung hindi, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Marco, anong ingay ito? Pababa na ng hagdan si Doña Salvacion, nakasuot ng kanyang mamahaling robe. Ang mukha ay puno ng pagkairita. Nang makita niya ang kalat sa sala at ang galit na anak, agad siyang lumapit at dinakma ang braso ni Teodora. Ikaw na babae ka. Ano na naman ang ginawa mo sa anak ko? Bulyaw ng matanda. Balita ko. Nagkagulo sa hotel dahil hindi gumana ang mga cards. Pinapahiya mo ang apelyidong Montenegro. Pirmahan mo na ang mga dokumento ng utang at ibenta mo na ang bahay sa probinsya para maibalik ang pondo ni Marco. Ngayon din, tumayo si Teodora. Dahan-dahan niyang pinunasan ang tsaa sa kanyang damit gamit ang isang tissue bago hinarap ang dalawa. Hindi ko napipirmahan ang kahit anong papel at hinding-hindi ko ibebenta ang bahay ni Papa, wika ni Teodora. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig kailanman. Tapos na ang 10 taon ng pagiging bangko ninyo. Tapos na ang pagiging tagalinis ko ng mga dumi ninyo. Isang mabilis at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teodora. Ang lakas ng pagkakasampal ni Doña Salvacion ay nagpaikot sa kanyang mukha. Wala kang kwentang babae, baog ka na nga, wala ka pang pakinabang, pandidiri ng matanda. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka lang at namamalimos. Alalahanin mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng pangalan at dignidad. Hinawakan ni Teodora ang kanyang namamagang pisngi. Nararamdaman niya ang init ng dugo na nag-uumpisang mamuo sa loob ng kanyang bibig.
Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mukha sa dalawa. Sa halip na umiyak, isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan niya. Dignidad, pangalan. Tumawa si Teodora ng mas malakas, isang tawang puno ng pait. Ang apelyidong Montenegro ay kasing baho ng basura sa palengke. Ang dignidad ninyo ay nakatayo sa mga kasinungalingan at nakaw na pera. Marco, alam ko ang tungkol kay Lucrecia. Alam ko ang tungkol sa anak ninyo. At alam ko na ang 20 milyong utang ay dahil sa sugal. Napatigil si Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay panandaliang napalitan ng gulat. At ikaw, ma. Tiningnan ni Teodora ang biyenan ng diretso sa mga mata. Huwag mo akong takutin na itatapon sa kalsada. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong iyan, lahat ng maruruming sikreto ng pamilyang ito ay lalabas kasama ko. Ang karangalan na pilit ninyong itinatago. Dudurugin ko yan ng pino hanggang sa wala na kayong mukhang maihaharap sa mundo. Subukan mo, Teodora. Subukan mong sirain kami at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan bago mo pa mabuksan ang bibig mo. Banta ni Marco. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging dominante. Subukan natin. Hamon ni Teodora. Naglakad siya patungo sa pintuan kung saan naroon ang kanyang maliit na maleta na itinago niya sa likod ng sofa kanina. Kinuha niya ang maleta at ang kanyang handbag. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Marco, ang tanging bagay na ibibigay ko sa'yo ay ang annulment papers na pinirmahan ko na. At maghanda na kayo. Dahil ang asawang inabuso ninyo ng 10 taon ay siya ring kukuha ng lahat ng mayroon kayo. Muli siyang sinubukang hawakan ni Marco, ngunit mabilis na umiwas si Teodora at dinuraan ng sahig sa paanan ng asawa. Huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ang bawat bakas ng Montenegro sa balat ko. Lumabas si Teodora sa pinto, patungo sa gitna ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay hindi nagpanginginig sa kanya. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Habang naglalakad siya palayo sa mansyong naging kulungan niya, ang bawat hakbang niya ay puno ng panibagong lakas. Mula sa likuran, narinig pa niya ang mga sigaw at mura ni Marco. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang bagyo sa labas ay walang-wala, kumpara sa bagyong inihahanda niya para sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ka na sa ligtas na lugar. Hindi ka na nila masasaktan pa rito. Ang boses ni Nanay Pilar ay kasing hinhin ng banayad na alon sa dalampasigan. Dahan-dahang imulat ni Teodora ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kisameng gawa sa kawayan at nipa. Amoy usok ng kahoy at alat ng dagat ang hangin. Nararamdaman niya ang init ng makapal na kumot na nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Nanay, Pilar? Mahinang tawag ni Teodora. Sinubukan niyang bumangon, ngunit kumirot ang kanyang buong katawan. Lalo na ang kanyang pisngi na nananatiling namamaga mula sa sampal ni Doña Salvacion. Dahan-dahan lang, Teodora. Nakita kitang nakasubsob sa buhanginan kagabi, basang-basa ng ulan, at halos wala ng malay. Wika ng matanda, habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa tabi ng papag. Uminom ka muna nito. Kailangan mo ng lakas para sa bagyong kakaharapin mo. Tumingin si Teodora sa labas ng bintana. Malayo na siya sa marangyang subdivision ng mga Montenegro. Narito siya sa maliit na kubo ni Nanay Pilar sa tabi ng baybayin, ang tanging lugar na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagkatao nung mga panahong palihim siyang tumatakas sa bahay para lang makahinga. Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong ni Teodora. Ang mga luha ay sa wakas ay nag-umpisang pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa haplos ng kabutihang hindi niya naranasan sa loob ng 10 taon. Wala na akong pera, Nay. Wala na akong posisyon. Isang malaking gulo lang ang dala ko. Hinawakan ni Nanay Pilar ang magaspang na kamay ni Teodora at piniga ito ng mahigpit. Dahil nakita ko ang lahat, anak. Nakita ko.
kung paano kanila ituring na parang basura sa tuwing dumadaan sila rito sa dalampasigan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata mo na pilit mong itinatago sa likod ng mamahaling alahas. Ang pera ay nawawala, ngunit ang dignidad ay binabawi. Tumayo ang matanda at nagtungo sa isang lumang baul. Kinuha nito ang isang kupas na itim na pitaka at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel. Sabi mo kagabi, bago ka mawalan ng malay, gusto mo nang tapusin ang lahat. Pero hindi kamatayan ang sagot, Teodora. Katarungan ang kailangan mo. Seryosong sabi ni Nanay Pilar. Iniabot niya ang papel kay Teodora. Ang babaeng nasa card na yan ay si Attorney Elena Santos. Siya ang kaibigan ko noong kabataan ko. Hindi siya tumatanggap ng kaso para sa pera, kundi para sa katotohanan. Puntahan mo siya. Sabihin mong ako ang nagpadala sa'yo. Tinignan ni Teodora ang pangalan sa card. Alam niya ang pangalang iyon, isang kilalang human rights lawyer na kinatatakutan ng mga korap na opisyal at mapangabusong negosyante. Nay, wala akong pambayad sa kanya, bulong ni Teodora. Hindi mo kailangan ng pera ngayon, anak. Kailangan mo ng armas, sagot ni Nanay Pilar habang itinuturo ang maleta ni Teodora na nasa sulok. Nandyan sa loob ng bag mo ang lahat ng ebidensyang nakalap mo, hindi ba? Iyan ang ginto mo. Iyan ang susi para gumuho ang kaharian ng mga Montenegro. Huminga ng malalim si Teodora. Sa bawat higop niya ng mainit na lugaw, nararamdaman niyang bumabalik ang init sa kanyang mga kalamnan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Tumingin siya sa malawak na asul na dagat. Ang alon ay patuloy na humahampas sa pampang. Tinatangay ang mga dumi at basura patungo sa kalaliman. Ganoon din ang gagawin niya. Lilinisin niya ang kanyang buhay mula sa bawat bakas ng dumi na iniwan ni Marco at ng kanyang ina. Salamat, Nanay Pilar. Wika ni Teodora, ang kanyang boses ay hindi nabasag. Mayroon na itong talim na kasing tibay ng bakal. Simula ngayon, hindi na ako ang Teodora na luluhod. Ako na ang Teodora na maniningil. Ibigay mo sa akin ang lahat, Teodora. Huwag kang magtitira ng kahit isang piraso ng alaala o dokumento. Kung gusto mong durugin ang mga Montenegro, kailangang maging malinis at matalas ang bawat ebidensya. Ang boses ni Attorney Elena Santos ay kasing talim ng laser habang nakaupo ito sa likod ng kanyang mesa na puno ng naglalakihang libro ng batas. Hindi ito ang uri ng abogado na nakasuot ng mamahaling alahas. Simple lang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Inilabas ni Teodora mula sa kanyang bag ang mga bank statements, ang resibo ng Sing-Sing, ang ultrasound ni Lucrecia, at ang mga screenshot ng pag-uusap ni Marco tungkol sa casino debts. Ito po ang lahat, attorney. Kasama na rin ang mga proof ng transactions mula sa personal trust fund ko na ginamit nila nang walang pahintulot ko. Tumango si Elena habang mabilis na binabasa ang mga papel. Mayroon tayong sapat para sa estafa, falsification of private documents, at violation of VAWC dahil sa psychological and financial abuse. Pero Teodora, kailangan natin ng isang bagay na magpapatunay ng sabuatan nila ng kaibigan mong si Isandro. Siya ang leaking pipe sa buhay mo. Kailangan nating selyuhan ang bibig niya bago siya makagawa ng panibagong kwento laban sa'yo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora. Alam ko na po ang gagawin sa kanya. Kinuha ni Teodora ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Isandro. Huminga muna siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang tono ng isang babaeng wasak, mahina, at desperada. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ang lalaki. Hello? Teo? Diyos ko, nasaan ka ba? Kagabi pa kami nag-aalala sa'yo. Tumawag si Marco sa akin, sabi niya, nagwala ka raw at lumayas, nasaan ka? Susunduin kita. Ang boses ni Isandro ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng boses na dati ay nagpapagaan ng loob ni Teodora, pero ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Isandro,
Humikbi ng bahagya si Teodora, sapat lang para maniwala ang kaibigan. Nasa malayo ako, hindi ko na kaya. Muntik na akong saktan ni Marco kagabi. Isandro, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Mayroon akong hawak na mga dokumento dito. Mga dokumentong pwedeng magpabagsak sa kanila. Pero natatakot ako. Dokumento? Narinig ni Teodora ang biglang pagbabago sa tono ni Isandro. Naging alerto ito. Gutom sa impormasyon. Anong klaseng dokumento, Teo? Huwag kang gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Baka lalong mapahamak ang pamilya Montenegro. Baka lalo kang mapahamak. Saan tayo pwedeng magkita? Ibigay mo sa akin ang mga papeles. Ako na ang magtatago para sa'yo. Magkita tayo bukas ng tanghalian sa lumang gazebo sa parke. Yung walang masyadong tao. Bulong ni Teodora. Dadalhin ko ang lahat. Pero Isandro, mangako ka. Huwag mong sasabihin kay Marco. At Isandro, kailangan ko ng pera. Kahit magkano lang para makalayo ako. Alam kong marami kang naitulong sa kanila. Baka naman pwedeng hiramin ko muna yung commission mo mula kay Marco. Natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina itong tumawa. Sige Teo, magdadala ako ng pera. Basta siguraduhin mong dala mo ang lahat ng ebidensyang sinasabi mo, ha? Para matapos na itong gulo ninyo. See you tomorrow, Teo. Mag-iingat ka. Pagkababa ng telepono, ibinaba ni Teodora ang kanyang kamay at tiningnan si Attorney Elena. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Napakagat ko na siya sa pain, Attorney. Akala niya ay desperada pa rin ako. Akala niya ay pera ang habol ko at ang katahimikan ko ang ibebenta ko sa kanya. Mabuti, tugon ni Elena habang inihahanda ang isang maliit na recording device at ang mga papeles para sa surveillance. Bukas, hindi lang pera ang kukunin mo sa kanya. Kukunin mo ang kanyang kumpisal. Sa oras na umamin siya, sasabuatan nila ni Marco sa harap ng hidden microphone natin. Tapos na ang laro para kay Isandro Cruz. Humarap si Teodora sa salamin ng opisina. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi na ang tanga at baog na asawa ni Marco Montenegro. Ito ay isang babaeng handang sumabog, handang maningil, at handang sunugin ang bawat tulay na nagdudugtong sa kanya sa kanyang madilim na nakaraan. Maghanda ka, Isandro, bulong ni Teodora sa sarili. Dahil ang tangang pinagtatawanan ninyo, siya na ang magsasara ng rehas ng kulungan ninyo. Dinala mo ba ang mga papeles, Teo? Akin na, bago pa tayo makita ng kung sino rito. Ang boses ni Isandro ay puno ng pagmamadali habang papasok siya sa loob ng lumang gazebo sa gitna ng parke. Hingal na hingal siya. Ang mga mata ay malikot na lumingon sa paligid. Sinisiguro na walang nakakakita sa kanila. Suot niya ang kanyang paboritong designer jacket, ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw, ang kanyang mukha ay bakas ang pagkaganid. Nandito ang lahat, Isandro. Mahinang sagot ni Teodora, itinuturo ang isang makapal na envelope na nakapatong sa mesa. Nakayuko siya, pilit na pinatitigas ang kanyang panga upang hindi mahalata ang matinding puot na nararamdaman niya sa presensya ng taong ito. Pero yung pera, kailangan ko ng pambiyahe, Isandro. Sabi mo tutulungan mo ako. Inilabas ni Isandro ang isang bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa. Ngunit hindi niya binitawan. Ito na, Teo. Pero siguraduhin natin na sulit ito. Kapag nakuha ko na ang mga ebidensyang hawak mo, tapos na ang lahat. Hindi ka naguguluhin ni Marco at hinding-hindi niya malalaman na ako ang kumuha nito sa'yo. Trust me, I'm doing this to protect you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora, ngunit nanatili siyang nakayuko. Protect me? Tulad ng pag-protect mo sa amin ni Marco noong sinasabi mo sa akin na magtiis ako habang ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng sikreto ko. Tulad ng pag-protect mo sa commission mo mula sa mga Montenegro. Napatigil ang kamay ni Isandro sa ibabaw ng envelope.
Unti-unting nawala ang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Anong pinagsasabi mo, Theo? Baka masyado ka lang stressed, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Narinig ko ang lahat, Sandro. Sa opisina mo, dahan-dahang iniangat ni Teodora ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumitig sa mga mata ni Isandro. Isang tingin na kasing lamig ng kamatayan. Narinig ko ang tawag ninyo ni Marco. The fool still hasn't suspected anything, di ba? Yun ang tawag mo sa akin habang kumakain ka ng pagkaing dinala ko sa'yo. Nanigas si Isandro sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang pawis ay nag-umpisang mamuo sa kanyang noo. Theo, mali ang narinig mo. Sinusubukan ko lang na makuha ang loob ni Marco para ano? Para makuha ang hati mo sa bahay sa probinsya na iniwan ni Papa. Putol ni Teodora, ang boses niya ay naging matalim at puno ng kapangyarihan. Para bayaran ang down payment ng bago mong sasakyan gamit ang dugo at pawis ko? Isandro, 10 taon kitang itinuring na kapatid. Pero para sa'yo, isa lang pala akong transaksyon. Dahas na kinuha ni Isandro ang envelope, ngunit lalong lumaki ang kanyang mga mata nang buksan niya ito. Walang lamang ebidensya ang loob nito. Puro mga blankong papel lamang na may nakasulat na malalaking letra. Huli ka na. Ano ang ibig niyang sabihin nito? Bulyaw ni Isandro. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging agresibo. Akala mo ba matatakot mo ako? Wala kang mapapatunayan, Teodora. Salita mo lang ang laban sa akin. Sino ang paniniwalaan nila? Isang baliw na asawa o ang matagumpay na kaibigan ng pamilya? Dahan-dahang itinaas ni Teodora ang kanyang handbag. Mula sa loob, inilabas niya ang isang maliit, umiilaw na digital recorder. Hindi lang salita ko ang hawak ko, Isandro. Wika ni Teodora habang pinindot ang play. Ang boses ni Isandro mula sa kanilang pag-uusap kanina lamang ay umalingaw sa loob ng gazebo. Huwag mong sasabihin kay Marco. At Isandro, kailangan ko ng pera. Sige Theo, magdadala ako ng pera. Basta siguraduhin mong dala mo ang lahat ng ebidensya. Hati tayo sa proceeds, ha? Ang recorder na ito ay konektado sa cloud server ni Attorney Elena Santos. Malamig na paliwanag ni Teodora habang pinagmamasdan ang panginginig ng mga kamay ni Isandro. Lahat ng inamin mo kanina, ang sabwatan ninyo ni Marco, ang pagtanggap mo ng suhol, at ang plano ninyong pagnanakaw sa ari-arian ko ay rehistrado na sa batas. Isandro, hindi lang si Marco ang babagsak. Isasama kita sa impyernong binuo ninyo para sa akin. Theo, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Mag-usap tayo. Nagmakaawa si Isandro, ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Teodora, ngunit marahas itong iniwas ng babae. Huwag mo akong hahawakan, pagbabala ni Teodora. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin, babayaran mo ng taon sa loob ng kulungan. At Isandro, yung sasakyan mo, siguraduhin mong i-enjoy mo na ang pagmamaneho niyan ngayong araw. Dahil bukas, tanging rehas na lang ang mahahawakan mo. Tumayo si Teodora at iniwan ang envelope na puno ng blankong papel sa mesa. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon, habang si Isandro ay naiwang nakatulala na palilibutan ng sarili niyang mga kasinungalingan na ngayon ay naging rehas na sumasakal sa kanya. Iwanan mo na ang mikropono, ma. Tapos na ang oras mo para magsinungaling. Ang malamig at buong boses ni Teodora ay bumasag sa maharlikang katahimikan ng Grand Ballroom. Ang lahat ng mata, mula sa mga senador, mga sikat na socialite, hanggang sa mga kislap ng kamera ng media, ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Nakatayo roon si Teodora. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupasing apron at may bakas ng luha sa mga mata. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na terno na gawa sa pinong seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang antigong kwintas na hiyas ng pamilya Valencia.
Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay puno ng awtoridad, kasing tatag ng isang reynang babawi sa kanyang trono. Sa entablado, napatigil si Doña Salvacion sa gitna ng kanyang talumpati tungkol sa kahalagahan ng katapatan at pagkawanggawa. Nanlaki ang mga mata nito, ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginig ng bahagya. Teodora, anong ginagawa mo rito? Guard, ilabas ang babaeng ito. Hindi siya imbitado. Sigaw ni Doña Salvacion. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tono, kahit bakas ang kaba sa kanyang mukha. Huwag ninyong hahawakan ang asawa ko. Singit ni Marco na nagmamadaling lumapit mula sa gilid. Ngunit napatigil siya nang makita ang tingin ni Teodora. Teodora, umuwi ka na. Huwag kang gumawa ng eksena rito kung ayaw mong masaktan. Hindi sila pinansin ni Teodora. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa entablado. Nang subukan siyang harangin ng isang bouncer, itinaas lamang niya ang kanyang kamay at tiningnan ito ng diretso. Ang aura ng kapangyarihan na dala niya ay sapat na upang mapaatras ang sinuman. Marahas na kinuha ni Teodora ang mikropono mula sa kamay ng kanyang biyenan. Ang tunog ng feedback ng audio ay gumaralgal sa buong silid na nagpatahimik sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Teodora, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng malinaw at kalmado. Narito tayong lahat para sa Montenegro Foundation Charity Gala, hindi ba? Isang gabi para sa mga mahihirap, para sa mga biktima ng pang-aabuso, at para sa pagpapakitang tao ng pamilyang ito. Teodora, babalaan kita. Pagbabanta ni Marco mula sa ibaba ng entablado, ngunit pinutol siya ni Teodora ng isang matalim na sulyap. Ang pamilyang Montenegro ay eksperto sa pagtatago ng dumi sa ilalim ng magagandang carpet at mamahaling pabango. Patuloy ni Teodora habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na remote control mula sa kanyang clutch bag. Gusto ninyong malaman kung saan napupunta ang perang ibinibigay ninyo sa foundation na ito? Gusto ninyong malaman kung paano itrato ng mabait na si Marco Montenegro ang kanyang asawa sa loob ng 10 taon? Huwag mong itutuloy yan! Sigaw ni Doña Salvacion. Susubukan sana nitong hablutin muli ang mikropono, ngunit mabilis na humarang si Attorney Elena Santos na kasama palang pumasok ni Teodora. Manood kayo ng mabuti. Wika ni Teodora. Pinindot niya ang button sa remote. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng mga batang tinutulungan ng foundation ay biglang nagbago. Isang listahan ng mga bank transactions ang lumitaw. Ang mga arrows ay malinaw na nagpapakita kung paano inililipat ang pera mula sa charity fund patungo sa isang pribadong account sa Macau, ang account na ginagamit ni Marco sa pagsusugal. Kasunod nito ay ang mga litrato ni Marco at Lucrecia, kasama ang kopya ng ultrasound na may lagda ng doktor. Ang buong ballroom ay napuno ng singhap ng gulat at bulungan. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis, kumukuha ng bawat detalye ng kahihiyan sa mukha ni Marco at ng kanyang ina. Ito ang katotohanan sa likod ng apelyidong Montenegro. Sigaw ni Teodora, ang kanyang boses ay puno ng puot at tagumpay. Ang perang ibinigay ninyo para sa mga mahihirap ay ginamit pambili ng diamanteng singsing para sa kabit. Ang pamilyang sinasamba ninyo bilang huwaran ng moralidad ay isang pugad ng mga magnanakaw at manloloko. Papatayin kita, Teodora, sigaw ni Marco na tuluyan nang nawala sa katinuan at tinangkang sumugod sa entablado. Ngunit bago pa siya makalapit, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, mga lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, pinangungunahan ng isang opisyal na may hawak na mga papeles. Marco Montenegro, Doña Salvacion Montenegro. Ang boses ng pulis ay nangingibabaw sa kaguluhan. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa sa kasong large-scale estafa, money laundering, at violation of RI 9,200 at 62. Nanigas ang mag-ina.
Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng semento. Tiningnan sila ni Teodora mula sa entablado. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lang isang plano. Ito na ang katotohanan. Bitawan ninyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Mga pulis lang kayo. Ako ay isang Montenegro. Ang boses ni Doña Salvacion ay pumiyok sa tindi ng galit habang pilit niyang iwinawaksi ang mga kamay ng mga pulis na humahawak sa kanyang magkabilang braso. Ang kanyang mamahaling robe na suot kanina ay nagusot na at ang kanyang perlas na kwintas ay nalaglag at nagkalat sa sahig ng ballroom. Parang mga butil ng luhang hindi niya kailanman iniyak para sa iba. Ma, tumahimik ka. Lawyer, nasaan ang lawyer natin? Sigaw naman ni Marco na kasalukuyan ng pinipigilan ng dalawang opisyal. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ngayon. Ay namumula na sa takot at kahihiyan. Ang bawat kislap ng kamera ng mga media na nasa paligid ay parang mga saksak sa kanyang pagkatao. Ang lawyer ninyo? Malamang ay abala na rin sa pagliligtas ng sarili niyang lisensya. Malamig na sabat ni Attorney Elena Santos habang naglalakad palapit sa kanila. Hawak ang mga dokumentong magpapatunay ng kanilang mga krimen. Tiningnan ni Teodora ang kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Wala na ang takot. Wala na ang panginginig. Marco, tapos na ang laro. Lahat ng kinuha niyo sa akin, lahat ng panlolokong ginawa ninyo sa mga tao sa ngalan ng foundation na ito, babayaran ninyo ngayon. Teodora, pakiusap. Biglang nagbago ang tono ni Marco, naging desperado. Pag-usapan natin ito. Mahal kita, alam mo yan. Nagkamali lang ako, nadala lang ng pressure sa business. Huwag mo kaming ipakulong. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Teodora. Mahal? Ang pagmamahal mo ay kasing peke ng mga investment papers mo at si Lucrecia, nasaan na ang babaeng ipinagpalit mo sa akin? Lumingon ang lahat sa paligid. Naghahanap. Ngunit sa gitna ng gulo, ang upuan kung saan kanina nakaupo si Lucrecia Villamor ay wala na ring laman. Ang tanging naiwan na lamang ay ang kanyang kalahating baso ng champagne at ang isang silk na pashmina na nalaglag sa sahig. Nakaalis na siya, Marco. Wika ni Teodora habang nakatingin sa pintuan ng ballroom. Nakita ko siyang tumakbo palabas noong pumasok ang mga pulis. At bit-bit niya ang bag na naglalaman ng mga alahas na binili mo gamit ang pera ko. Iniwan ka na niya sa oras na nalaman niyang wala ka ng pakinabang. Nanlumo si Marco. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay parang nawalan ng lakas. Dahilan upang tuluyan siyang mapaluhod sa sahig habang nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang imahe ng isang matagumpay na negosyante ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong alta sosyedad. Dalhin na sila sa istasyon, utos ng opisyal. Habang hinihila palabas ng ballroom ang mag-inang Montenegro, ang mga bisitang kanina ay nakikipagngisihan sa kanila. Ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan ng mga salitang magnanakaw at mandaraya. Ang bawat hakbang nila palabas ng hotel ay sinasabayan ng hiyaw ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa bilyong pisong nawawala sa foundation. Naiwan si Teodora sa gitna ng entablado. Dahan-dahan niyang kinuha ang huling baso ng tubig sa mesa at uminom ng marahan. Sa wakas, ang amoy ng laso ng mga Montenegro ay unti-unti nang nawawala sa kanyang paligid. Ayos ka lang ba, Teo? Tanong ni Attorney Elena habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ngayon lang ako naging ayos, Attorney. Sagot ni Teodora, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan ngunit may ningning ng pag-asa. Ngayon ko lang naramdaman na humihinga na uli ako. Tumingin siya sa malaking screen na nagpapakita pa rin ng kanilang mga krimen. Ang bawat numero, ang bawat litrato ay naging selyo ng kanyang kalayaan. Ang Imperyong Montenegro ay naging isang tumpok na lamang ng abo at mula rito, handa na siyang bumangon
bilang isang bagong tao. Paano tayo nauwi sa ganito? Marco, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang mga koneksyon mo. Hindi ako pwedeng mabulok sa madilim at mabahong lugar na ito. Ang boses ni Doña Salvacion ay pumapalahaw sa loob ng masikip at mainit na holding cell. Wala na ang kanyang mamahaling seda. Wala na ang kanyang autoridad. Nakaupo siya sa isang matigas na sementadong bangko. Ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Ang rehas na bakal sa kanilang harapan ay nagsisilbing matalim na paalala na ang kanilang panahon ng paghahari ay tapos na. Tumahimik ka na, Ma. Wala na tayong koneksyon. Asik ni Marco na nakasandal sa kabilang sulok ng selda. Ang kanyang suit ay punit na sa braso at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Lahat sila, tinalikuran tayo. Yung mga kaibigan nating senador at negosyante, sila pa ang unang nagbigay ng ebidensya laban sa atin para lang malinis ang mga pangalan nila. Pero ang pera natin, yung itinago nating account sa Macau, nanginginig na tanong ng matanda. Wala na rin, Ma. Mapait na tawa ni Marco. Nakuha na ng bangko dahil sa pirma ni Theodora bilang primary owner ng trust fund na ginamit nating collateral. Na-freeze na ang lahat. Wala tayong pambayad kahit sa pinakamurang abogado. At si Isandro, yung hayop na yon, kumanta na rin sa kabilang selda. Itinuro niya tayo sa lahat ng transactions para lang mabawasan ang sentensya niya. Nanlumo si Doña Salvacion at napasandal sa malamig na pader. Ang karangalan na 10 taon nilang ipinaglaban, gamit ang pang-aabuso kay Theodora, ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, sa labas ng gusali ng korte, dahan-dahang naglalakad si Theodora pababa ng mga hagdan. Sa kanyang tabi ay si Attorney Elena Santos, bitbit ang mga huling dokumento ng paglilipat ng natitirang ari-arian pabalik sa pangalan ng pamilya Valencia. Tapos na ang lahat, Theodora, wika ni Elena habang nakatingin sa kanyang kliyente. Nabasahan na ng sakdal si Marco at ang kanyang ina. Dahil sa dami ng ebidensya at sa pag-amin ni Isandro, hinding-hindi na sila makakalabas sa loob ng mahabang panahon. Nakuha na rin natin ang hatol para sa annulment ninyo. Malaya ka na. Tumigil si Theodora at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay pakiramdam niya ay mas sariwa, mas magaan. Salamat, attorney, sa lahat. Ano nang plano mo ngayon? Siguradong hahabulin ka ng media para sa isang interview. Ang kwento mo, ang pinakamalaking balita sa buong bansa ngayon. Tanong ni Elena. Tumingin si Theodora sa malayo kung saan ang araw ay nagsisimula nang lumubog. Hayaan mo silang maghanap, attorney. Ayoko nang maging sentro ng atensyon. Ayoko nang maging biktima. At ayoko na ring maging bida sa isang trahedya. Gusto ko na lang maging ako. Binuksan ni Theodora ang pinto ng isang naghihintay na taxi. Inilagay niya ang kanyang maliit na maleta sa loob. Ang tanging gamit na kinuha niya mula sa mansyon ng mga Montenegro. Theo, sigurado ka ba? Huling tanong ni Elena. Opo, attorney. Ngumiti si Theodora. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiti na may kasamang tunay na kapayapaan. Pupunta ako sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan walang Montenegro na pwedeng sumira sa umaga ko. Sa wakas, ibabalik ko na ang Theodora na matagal ko nang ibinaon. Pumasok siya sa taxi at hindi na lumingon pa sa gusali ng korte o sa lungsod na sumaksi sa kanyang paghihirap. Habang umaandar ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinanggal ang SIM card. Binuksan niya ang bintana at hinayaang liparin ng hangin ang maliit na piraso ng plastik. Ang huling koneksyon niya sa kanyang madilim na nakaraan. Wala ng Montenegro, wala ng katulong sa sariling bahay. Ang Theodora Valencia na malaya ay nagsisimula na sa kanyang paglalakbay. Ang ganda ng umaga, di ba, Nanay Pilar? Parang ang dagat mismo ay nakikigalak sa atin. Ang banayad na boses ni Theodora
ay sumabay sa kumpas ng mga alon na humahalik sa maputing buhanginan. Nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na cafe sa tabing dagat, ang Valencia's Haven. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling sutla o mabibigat na alahas. Isang simpleng puting linen na damit at tsinelas lamang ang suot niya. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Sinabi mo pa, anak, nakangiting sagot ni Nanay Pilar habang nagdidilig ng mga tanim na bulaklak sa paligid ng kafe. Sabi ko naman sa'yo, ang dagat ang pinakamahusay na manggagamot. Tinatangay nito ang lahat ng pait at ibinabalik ang katahimikan. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang iwan ni Teodora ang ingay at dumi ng Maynila. Dito, sa maliit na bayan na ito sa tabing dagat, walang nakakakilala sa kanya bilang ang asawang baog ng mga Montenegro. Dito, siya lang si Teodora, ang babaeng mahusay magluto, ang babaeng laging may matamis na ngangiti para sa mga mangingisda, at ang may-ari ng kafe na nagbibigay ng libreng kape sa mga matatanda tuwing madaling araw. May balita ka ba sa lungsod? Maingat na tanong ni Nanay Pilar. Huminto si Teodora sa pag-aayos ng mga silya. Tumawag si Attorney Elena kagabi. Pinal na ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo para kay Marco at sa kanyang ina dahil sa dami ng biktima ng kanilang investment scam. Si Isandro naman ay may 10 taon sa loob at si Aling Belen, balita ko ay pinalaya sa subdivision dahil hindi na makabayad ng upa at ngayon ay nakatira sa isang maliit na barong-barong. Huminga ng malalim si Teodora, ngunit wala siyang naramdamang tuwa sa kapahamakan ng iba. Ang naramdaman niya ay ang kawalan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay tuluyan ng natunaw. Nakakaawa sila, bulong ni Teodora. Pero iyon ang bunga ng itinanim nila. Ngayon, malaya na ako sa kanila, hindi lang sa pangalan, kundi pati sa isip at puso ko. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang pamilyar na tunog ng tricycle ang huminto sa tapat ng kafe. Isang matandang babae ang bumaba. May dalang mga lumang plastik na bote at dyaryo. Si Aling Belen iyon. Naglalakad siya nang nakayuko. Bit-bit ang bigat ng kanyang kahirapan. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang napatigil ang matanda. Namutla ito at tila gustong lamunin ng lupa sa matinding kahihiyan. Dati, siguradong tatakbo si Teodora para magtago o kaya ay sisigawan ang babaeng sumira sa kanyang reputasyon. Ngunit ngayon, kinuha ni Teodora ang isang bagong luto na pandesal at isang baso ng mainit na kape. Naglakad siya palapit sa bakod at iniabot ito kay Aling Belen. Kain po kayo. Simpleng wika ni Teodora. Walang pangungutya, walang galit. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Belen nang tanggapin ang pagkain. Salamat, Teodora. Patawad. Patawad sa lahat. Ngumiti lang si Teodora at tumalikod na. Ang pagpapatawad niya ay hindi para sa ikakatahimik ni Aling Belen, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Hindi na niya kailangang magpatunay ng kahit ano sa kahit kanino. Pagbalik niya sa loob ng kafe, tiningnan ni Teodora ang kanyang sariling refleksyon sa maliit na salamin sa tabi ng counter. Nakita niya ang isang babaeng malakas, buo, at higit sa lahat, payapa. Wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng lashdan ng dangdi. Kinuha niya ang isang maliit na chalk at isinulat sa pisara ng menu para sa araw na ito. Today's special, peace of mind. Umupo si Teodora sa tapat ng dagat. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa gitna ng asul na langit. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang sariling golden moment. Hindi sa gitna ng yaman at karangyaan, kundi sa gitna ng kalayaan at pagmamahal sa sarili. Ang kwento ni Teodora Valencia ay hindi na isang melodrama ng paghihirap. Ito na ang himno ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat sikat ng araw sa dalampasigan ay paalala na ang pinakamadilim na gabi ay natatapos din. At sa wakas, ang himno ng muling pagsilang ni Teodora ay tuluyan ng naging bahagi ng kanta ng karagatan.
Mga minamahal naming tagapakinig, dito po nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Teodora. Maraming salamat sa inyong pananatili at pagtitiyaga na samahan kami hanggang sa huling kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng ating kwento, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding emosyon, lalo na sa mga eksenang kailangang dumanas ng matinding pagpapakumbaba at sakit ng ating bida. Ang bawat salita ng pang-aabuso at bawat patak ng luhang inilarawan namin ay nag-iwan din ng hapdi sa aking puso bilang may akda. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakilala ko sa tunay na buhay. Mga babaeng itinuring na mahina, mga babaeng inabuso ang kabaitan, at mga babaeng minsang nawalan ng boses. Isinulat namin ito bilang isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o sa apelyidong dala natin, kundi sa kakayahan nating bumangon mula sa abo ng ating nakaraan. Ang mensahe ni Teodora ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa hustisya, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa atin, kundi ang makita ang ating sarili na masaya at payapa sa gitna ng bagong buhay na tayo mismo ang nagtayo. Tulad ng isang maliit na buto na kailangang mabaon sa dilim bago maging isang matatag na puno, ganoon din ang ating pagkatao. Sa puntong ito, nais kong tanungin kayo, ano sa tingin ninyo ang naging pinakamahalagang desisyon ni Teodora? Sa palagay niyo ba ay tama lamang na pinatawad niya si Aling Belen sa huli? O nararapat bang mas maging matigas siya? Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa amin dahil ang bawat kwento ay nagkakaroon ng iba't ibang kulay depende sa nakikinig. Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, ano ang inyong ginagawa at saang panig kayo ng mundo naroroon ngayon? Kami ay lubos na nagagalak na malaman ang inyong mga kwento at saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share at mag-iwan ng comment sa videong ito. Ang inyong suporta ang nagsisilbing gasolina para sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong may saysay at puso. Huwag po kayong matakot na ibahagi ang inyong sariling mga karanasan sa amin. Narito kami para makinig at samahan kayo sa inyong mga pinagdadaanan. Tandaan ninyo, ang inyong kwento ay mahalaga. Manatiling mabuti, gumawa ng tama, at yakapin ang buhay sa sarili ninyong paraan. Hangad namin ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Lihim na Paglaya ni Teodora. Ang lahat ng mga karakter, pangalan, at pangyayari sa kwentong ito ay bahagi lamang ng malikhaing pagsulat para sa layuning libangan at pagbabahagi ng positibong inspirasyon. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Ang kata na ito ay pag-aari ng channel na Sugatang Pagmamahalan.